Dominant Protector. Credit to the author. 5,041-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay hindi sinasadya. Habang bumubuntong hininga siya, medyo nakaramdam ng pagkakasala si Terence. Palagi niyang nararamdaman na napakaraming utang na loob ang naakit niya, at talagang hindi patas iyon para kay Cheryl at sa iba pa. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 taon sa Sky-Class Island, ang kanyang lakas ay biglang lumakas, at ang kanyang pananaw ay nagbago rin. Tutal, kahit paano niya ito tingnan, hindi na siya isang ordinaryong tao sa sekular na mundo. Ang kanyang antas ng pag-unawa at pananaw ay nagbago rin. Hindi siyentipiko ang pilit na pagpapanatili ng mga pinahahalagahan ng isang ordinaryong tao, at wala ito sa lugar sa kanyang kapaligiran. Noong panahon ng karaniwang mundo, nakakagulat ang pagkakaroon ng maraming kasintahan ng sabay-sabay, ngunit sa Sky-Class Island, ang lakas ang lahat. Ang pagkakaroon ng maraming asawa tulad ni Zhang Lijo ay hindi isang mantsa, at ang mga tao ay hinahangaan at pinag-uusapan lamang siya ng may kasiyahan, hindi kailanman nagsasabi ng anumang mali. Isa itong pagbabago sa pananaw, kung tutuusin. Si Terence ay isang tipikal na secular na lalaki, at lagi niyang iniisip na ang monogamya ang pinakamakatarungan at pinakamakatwiran, ngunit ngayong lumipas na ang panahon, hindi na niya iniisip na malaking bagay na iyon. Ang pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay isang bagay na natural na nangyayari, at hindi na kailangang pilitin pa. Ang pagsasanay ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa puso. Ang daw ay likas na kasing bait ng tubig, at habang tumataas ang antas, mas bukas ang isipan ng mga tao, mas kaunti ang kanilang mga obsesyon. Ang pagbabago ng pananaw ni Terence ay isang transformasyon din. Hindi lang si Zhang Lijo, kundi maging si Truett, na kanyang iginagalang, ay mayroong higit sa isang asawa. Dahil din sa tinanggap niya sina Minerva, Nika, at Remelin, natural lang na tatanggapin niya ang mga babaeng ito at hahangarin ang pagiging cool tulad ng ginagawa niya ngayon. Kung isasantabi ang katotohanang gusto niyang makakuha ng impormasyon, si Linlin ay isang babaeng nakakapagpahanga sa kanya. Mabuting bagay ang makasama ang isang magandang babae, at magsisinungaling si Terence sa kanyang sarili kung sasabihin niyang wala siyang ganang gawin iyon. Kakaiba ang tibok ng puso ni Terence, ngunit si Linlin, na halos nakasandal na sa kanya, ay ganoon din ang nararamdaman. Dahil sa malamig niyang personalidad, hindi niya hahayaang mapalapit sa kanya ang mga tao ng ganito, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya tinanggihan ang ganitong uri ng matalik na aksyon. Ganoon din noong nasa bus sila. Sa katunayan, naramdaman pa niya na medyo mainit at matamis ang pakiramdam na ito. Palihim niyang sinulyapan ang batang magkasintahan na naglalaro rin sa kanilang mga mobile phone sa hindi kalayuan, at namula ang kanyang mukha. Mabilis na napansin ni Terence ang pagbabago at tiningnan siya ng may pagtataka. Tila bukas ang isipan ng malamig na babaeng ito nang magkakilala sila. Siya ba ang tipikal na malamig sa labas ngunit mainit sa loob? Masyadong malapit ang kanilang dalawa sa isa't isa, at malinaw niyang naramdaman ang hininga ni Terence nang lumingon ito. Sa wakas ay nakaramdam ng hiya si Linlin, at umatras siya. Anong problema? Nagkunwaring nalilito si Terence. Wala. Punta tayo sa Jade Market. Pag-uusapan natin ang telepono mamaya. Medyo naiilang ang ekspresyon ni Linlin. Kahit hindi niya tinanggihan ang ganitong uri ng matalik ngunit hindi labis na pakikipag-ugnayan, medyo nahihiya pa rin siya sa kanyang puso. Ang punto ay alam niyang imposibleng makasama niya si Terence, at ayaw niyang bigyan ito ng maling impresyon. Imposible, pero binigyan niya ito ng pag-asa, at pagkatapos ay kinailangan niya itong patayin gamit ang sarili niyang mga kamay. Sige, sabi niya. Naramdaman ni Terence na sayang naman, pero hindi pwedeng madaliin ang mga ganitong bagay. Bihira na ang ganitong kalapit na pagkikita ngayon, magugulat siya kung mas lalo lang silang mag-iisa, pero ayos lang naman sana kung ganito. Agad na pumunta silang dalawa sa pamilihan ng Jade. Bagamat tinatawag itong pamilihan ng Jade, hindi lang ito nagbebenta ng lahat ng uri ng Jade. Kasabay nito, nagbebenta rin ito ng lahat ng uri ng alahas na ginto at pilak, at maging ng ilang antigo, calligraphy, at mga pinta. Para maging tumpak, ito ay isang kalye ng alahas. Tutal, ang lungsod ng Takama ay isa lamang maliit na lungsod sa antas ng kondado.
Hindi ito katulad ng isang malaking lungsod tulad ng lungsod ng Eastern Sea, kung saan may mga commercial circle at shopping mall sa lahat ng dako. Halos lahat ng gusto mo ay mabibili mo sa bawat commercial circle. Lahat ng alahas, jade, antigo, kaligrapya, at mga pinta ay natipon sa iisang kalye, dahil iyon lamang ang paraan upang makaakit ng sapat na tao. Hindi ko talaga masabi na ang isang maliit na lungsod tulad ng Takama ay magkakaroon ng ganitong kalaking jewelry street. Maraming tindahan na nagbebenta ng jade at mga antigo. Tama ang desisyon na pumunta rito ngayon. Nakatayo si Terence sa pasukan ng kalye, nagulat. Sa panahon ngayon, kahit ang pinakamaliit na lungsod ay mayroon ng lahat ng uri ng tindahan ng alahas, ngunit kakaunti ang mga negosyong jade at antigo. Hindi lahat ng maliliit na lungsod ay mayroon nito, at kung titingnan ang laki ng Takama, halos maihahambing ito sa ilang malalaking lungsod. Makikita na napakalakas ng kapaligirang pangkalakalan dito, na bibihira. Oo, marami talaga sila, gulat na sabi ni Cold. Sa bagay, wala namang ganitong kasiglang pamilihan ng alahas sa sinaunang mundo ng martial arts. Wala siyang gaanong pag-asa na makahanap ng spiritual jade ngayon dahil napakaliit ng posibilidad. Gayunpaman, napakaraming stall dito. Kung suswertehin siya, baka makahanap talaga siya. Sumabay ang dalawa sa agos at nagsimulang maglakad sa kalye. Walang imek na naglalakad si Terence dahil alam niyang walang magandang mangyayari sa lugar na ito. Mas imposible pa ang mga spirit jade, pero sineryoso ito ni Linlin. Naisip niya na kung makakahanap si Terence ng mga supreme grade spirit jade sa pamamagitan ng swerte, magkakaroon ng dalawa. Siyempre, kailangan niya itong hanapin isa-isa. Siyempre, hindi man lang niya tiningnan ang mga alahas na ginto o pilak. Tiningnan lang niya ang mga artifact na gawa sa jade. Hindi na siya makapaghintay na hawakan ang bawat piraso sa kanyang kamay at maramdaman ito, dahil doon lamang niya matutukoy ng tumpak kung mayroong espiritual na enerhiya. Gayunpaman, medyo kakaiba ang kanyang mga kilos. Sino ba naman ang kukuha ng lahat ng jade sa isang pwesto at hindi bibili kahit isang piraso? Bagamat nagulat ang mga may-ari, nagnenegosyo pa rin sila at si Cold ay isang pambihirang kagandahan. Walang anumang kawalan para mahawakan siya, kaya kinurot na lang nila ang kanilang mga ilong at tinanggap ito. Gayunpaman, medyo kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Walang pakialam si Linlin sa magiging reaksyon ng mga taong ito, pero nag-aalala rin siya na baka maghinala rin si Terence. Kahit maraming butas ang mga ito noon, isa lamang siyang nakasaksi at inisip na walang napansing mali si Terence. Hahanapin sana niya ng mabuti ang espiritual na jade, pero kung magpapatuloy ito, tiyak na tatanungin siya ni Terence kung ano ang hinahanap nito. Paano niya ito maloloko kung ganoon? Biglang nagmungkahi si Terence, ang jade na hinahanap mo ay katulad ng ibinigay ko sa iyo noon, di ba? Masyadong malaki itong jewelry street, at kung pupunta tayo isa-isa, hindi natin alam kung gaano katagal. Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay? Mas mabilis dito, at makakakain tayo ng tanghalian mamaya. Ano sa tingin mo? Sige, sabi niya. Siyempre, iyon mismo ang gusto ni Linlin. Agad na naghiwalay ng landas ang dalawa, at nagpatuloy si Linlin sa paghahanap sa bawat tindahan. Sa huli, lumingon siya mula sa dulo ng kalye hanggang sa dulo ngunit wala siyang nakita. Maraming jade artifacts dito, ngunit wala ni isa sa mga ito ang naglalaman ng spirit chi. Hindi man lang sila malapit sa spirit jade. 5,042. Labis na nadismaya si Linlin nang makita niya si Terence na naglalakad palapit sa kanya, kumusta? Mayroon ka bang gustong ibigay? Hindi ko ginawa, walang magawang umiling si Cold. May nakita akong piraso ng jade dito. Parang katulad ng dati. Tingnan mo. Lumitaw ang isang jade sa kamay ni Terence. Talaga. Agad na nagulat si Linlin. Agad niyang kinuha ang piraso ng jade at maingat itong dinama. Gaya ng inaasahan, ang espiritual na enerhiya sa loob ay napakayaman. Isa na naman itong supreme grade spiritual jade. Nagbago ang tingin niya kay Terence, anong klaseng swerte ang meron ang lalaking ito. Gumugol siya ng napakaraming pagsisikap para hanapin ito, ngunit wala siyang naging resulta. Sa huli, natagpuan niya ang supreme grade spiritual jade ng napakadali. Nagkaroon na siya ng isa noon, at ngayon ay mayroon na siyang isa pa. Ang swerte niya ay napakahirap paniwalaan. Talagang walang makakapantay sa mga tao.
Saan mo binili itong piraso ng jade? Meron pa ba? Nagmamadaling tanong ni Linlin. Hinding-hindi niya bibitawan ang isang supreme grade spirit jade kahit hindi pa ito nasaktan at kailangan pa itong gamitin para mapunan ang kanyang espiritual na enerhiya. Siyempre hindi. Mapili ako pagdating sa jade. Hindi madaling makahanap ng purong jade na may ganitong kinang. Napakaswerte ko na makahanap nito, sabi ni Terence habang umiiling. Kinang. May kinang ba itong jade? Hindi maiwasan ni Linlin na makaramdam ng kakaiba. Palagi niyang pinipili ang jade batay sa kung ito ay puno ng espiritual na enerhiya. Hindi pa niya ito natitignan ng hindi sinasadya, lalo na't maingat na natukoy ang kinang nito. Siyempre, ang kinang ay isa sa pinakamahalagang salik sa pagpili ng jade. Hindi mo ba tinitingnan iyon? Gulat na tanong ni Terence. Wala akong masyadong alam tungkol dito. Umiling si Linlin, hindi alam ang nangyayari. Kahit iisa lang ang bato, masaya pa siya. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng espiritual na enerhiya. Sa wakas ay naalis na ang bato sa kanyang puso. Agad niyang tinanong, siguro napakamahal ng jade na ito. Magkano mo ito binili? Mag-iisip ako ng paraan para maibigay ito sa iyo. Tingnan mo nga ang sinasabi mo. Dahil sa relasyon natin, bakit pa natin kakailanganin ng pera? Lalo na't kahit isang piraso lang ng jade, kahit na gusto mo ng mas mahalaga, kukunin ko na lang para sa iyo ng walang pangalawang salita, sabi ni Terence, habang nagdedesisyon. Talaga? Gagawin ba ng lahat? Malamig niya itong tiningnan ng may malalim na kahulugan. Siyempre naman. Tumanggaw si Terence. Kung ito ay isang bagay na kapakipakinabang sa iyo, o isang bagay na may malaking pakinabang sa iyo, handa mo pa rin ba itong ibigay sa akin? Malamig niyang tanong. Naisip niya na hindi alam ni Terence ang halaga ng 2 piraso ng Supreme Grade Spiritual Jade na ito, at hindi niya alam kung para saan ang mga ito. Naisip niya na ang mga ito ay mga ordinaryong dekorasyon ng jade lamang, kaya naman ibinigay niya ang mga ito sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Kung ito ay ibang bagay na napakahalaga sa kanya, hindi niya ito ibibigay sa kanya ng ganoon kadali. Akala ni Linlin ay mag-aalangan muna si Terence matapos niyang itanong ang napakahirap na tanong, ngunit mariin siyang tumanggo nang hindi man lang iniisip, payag ako. Hindi pa kasama rito ang katotohanang hinahabol niya si Cold ngayon, binigyan pa niya si Chinyu ng Thunder Profound Pill nang walang pag-aalinlangan noong malapit na siyang pumasok sa Thunder Tribulation Point para salakayin si Xuanzeng pabalik sa Thunder Plain Island. Dapat malaman ng isa na si Chinyu ay hindi man lang kaibigan para sa kanya, isa lamang siyang dumadaan na may karelasyon. Hindi kailanman naging kuripot si Terence. Hanggat mabuti ito, hanggat mabuti para sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi siya mag-aatubiling ibahagi ito sa lahat. Hindi mahalaga kung kaibigan o tagasunod, basta't mapagkakatiwalaan niya sila, pareho lang sila ng kanyang soulmate. Wala siyang itatago sa kanila. Sa ganitong bilis, maaaring maging soulmate niya si Linlin. Natural lang, hindi siya magiging kuripot kay Linlin. Kahit ano pa ang gusto niya, basta't talagang kailangan niya ito, tiyak na gagawa siya ng paraan para makuha ito kahit wala pa ito sa kanya sa ngayon. Walang duda tungkol doon. Nang marinig ang sagot na ito, tiningnan ni Linlin ang seryosong ekspresyon ni Terence at natahimik. Naantig siya. Hindi siya sigurado kung sinasabi lang ba ito ni Terence o kung talagang seryoso ito, ngunit batay sa kanilang mga nakaraang pag-uusap, naniniwala siyang malamang na ang huli ang dahilan. Para sa kanya, hindi si Terence ang tipo ng taong mawawala ng prinsipyo para lang makuha ang puso ng isang babae. Wala pang gaanong karanasan si Linlin sa mundo ng pakikipaglaban, at hindi niya masasabing may kakayahan siyang makakita ng tao, pero magagamit niya ang puso niya para maramdaman ito. Mabuti na lang at wala siyang nararamdamang mali siya mula kay Terence, kung hindi ay hindi niya hahayaang gawin ni Terence ang mga matalik na kilos na iyon ngayon. Nang makita ang ekspresyon ni Linlin, biglang naunawaan ni Terence kung ano talaga ang pinapahalagahan ng malamig na babaeng ito. Ang dahilan kung bakit siya napakalamig at maingat, palaging tumatanggi sa mga tao ay dahil wala siyang pakiramdam ng seguridad. Ang babaeng ito na malamig sa labas ngunit mainit sa loob ay talagang takot na baka mapaglinlang, at mas natatakot pa siyang paglaruan siya ng walang dahilan kung ibibigay niya ang kanyang nararamdaman ng padalos-dalos, at haantong sa masamang resulta. Sa totoo lang, may isang hindi sinasabing tuntunin nitong mga nakaraang araw.
Kapag naghiwalay ang isang lalaki at isang babae, kadalasan ay wala nang maiiwan ang lalaki sa kasal na walang dala. Ngumiti si Terence pagkatapos mag-isip. Paglilinis. Natigilan si Cold nang marinig iyon. Hindi niya maiwasang magtanong ng may kakaibang ekspresyon, bakit mo gustong maging malinis? Kung parusahan lang naman ang pagkakamali ng isang tao, hindi ba't masyadong malupit ang patakarang ito? Mali ang pagkakaintindi mo sa ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay iiwan ang kasal ng walang dala. Ang ibig kong sabihin ay wala nang gusto ang lalaki pagkatapos makipaghiwalay at lahat ng ari-arian niya ay iiwan sa babae, paliwanag ni Terence, hindi sigurado kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Siyempre, sinabi lang niya ang mga salitang iyon para aliwin si Linlin, kaya pinili lang niyang magsabi ng magagandang bagay. Hindi niya binanggit na kahit maraming lalaki sa mundong ito ang umalis sa kanilang kasal ng walang dala, marami ring mga basura na naghahangad ng singsing pagkatapos maghiwalay. Sila pa rin ang magsusustento sa mga tao, at ito na ang palaging nangyayari sa mundo. Naiintindihan ko. Medyo namula rin ang mukha ni Linlin, pero nagtataka pa rin siyang nagtanong, dahil naghiwalay na kayo, bakit mo pa rin hinahayaan ang lahat sa babae? Baliw ba lahat ng lalaki? Sa maliit at tinaunang mundo ng tunggalian kung saan siya nagmula, kapag ang isang lalaki at isang babae ay nag-aaway, madalas silang mag-aaway dahil sa mga bagay-bagay. Gusto nilang bawiin ang lahat mula sa kabilang panig. Hindi bihira ang ganitong uri ng halimbawa, at ngayon lang siya nakarinig ng isang lalaking magiging mapagbigay at iiwan ang lahat sa babae kahit na magkahiwalay na sila ng landas. Hindi ko masasabing baliw siya, pero uso na yan ngayon. Mas mabuti na yan kaysa mag-away at mag-agawa ng mana. Dapat maging mas responsable ang mga lalaki sa mga babae. Patuloy na pumipili si Terence ng magaganda, pero medyo emosyonal siya. Pagdating sa responsibilidad, ang nagawa niya para sa kanyang mga babaeng kaibigan ay hindi pa sapat. Hindi siya isang basura, ngunit wala siyang pananagutan sa kahit ano. Kung ikukumpara, mas marami ang nagawa para sa kanya ng kanyang mga babaeng kaibigan. Kailangan niyang bumawi kina Cheryl at sa iba pa pagkatapos nilang magising. 5,043. Ganoon ba? Tumanggaw si Linlin, hindi lubos na kumbinsido. Hindi naman sa naghihinala siya kay Terence, pero hindi niya inakalang maniniwala siya rito ng ganoon kadali. Lahat ba ng lalaki sa secular na mundo ay ganoon kaliwanag? Habang nag-uusap silang dalawa, nakita nila ang isang lalaki at isang babae na nag-aaway sa tabi nila. Base sa laman ng kanilang pag-aaway, hindi lamang sila nagtatalo tungkol sa diborsyo kundi pati na rin sa paghahati ng ari-arian. Dumilim ang mukha ni Terence, nilagyan lang niya ng kaunting ginto ang mukha ng lalaking ito, tapos ngayon, sisirain na naman ito ng gago. Hindi siya yung tipo ng taong nagsisinungaling, at halatang kahit ang langit ay hindi kayang tiisin ito. Gaya ng inaasahan, dumilim ang mukha ni Linlin, nasa punto na ng pagkasira ang kanilang relasyon matapos ang isang araw na pakikipag-ugnayan, at isang hakbang na lang ang kailangan nila para mas lumayo pa. Palaging inilalayo ni Linlin ang mga tao sa kanya, ngunit kapag tinitingnan niya si Terence, may hindi maipaliwanag na init sa mga mata nito. Pero ngayong nagawa na niya ito, ang magandang impresyong pinaghirapan niyang likhain ay agad na naglaho. Ang malamig na mga matang nakatingin sa kanya ay hindi para bang ayaw niyang mapalapit ang mga estranghero, ngunit imposibleng samantalahin niya ang pagkakataong umunlad. Bueno, may mga exception sa lahat ng bagay. Gaano man kalinis ang isang lugar, mayroon pa ring karumihan. Huwag sanang magkamali sa pag-intindi, hindi ako ang tipo ng taong katulad ng gago na ito, mabilis na dagdag ni Terence. Tumanggaw si Linlin, at hindi maiwasan ni Terence na kabahan, naniniwala ba siya sa kanya o hindi. Natahimik silang dalawa sandali bago malamig na sinabing, sa totoo lang, hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang lahat ng ito. Nasabi ko na ito dati, hindi tayo magkapareho ng klase ng tao. Hindi tayo maaaring magkasama kailanman. Kahit na pumayag talaga ako sa kahilingan mo, tiyak na hindi iyon maganda para sa iyo. Magdudulot lamang ito sa iyo ng isang nakamamatay na kapahamakan. Seryoso ba yan? Huwag mong sabihing isa kang runaway bride mula sa isang malaking pamilya. Sadyang sabi ni Terence. Hindi nakapagsalita si Linlin, pero sinabi pa rin niya, pwede mo namang isipin yan ng ganoon. Hindi naman tayo pwedeng magkasama. Hindi ako nagsisinungaling sayo.
Iba talaga ang level ko sa iniisip mo. Maaari akong patayin nito. Hehe, ang tagal na nating magkakilala. Sa tingin mo ba ordinaryong tao pa rin ako? Biglang sabi ni Terence, ang lalim ng mukha niya. Ano? Nagulat si Linlin. Ang una niyang reaksyon ay ang maghinala na si Terence ay isa ring practitioner. Kung isasantabi ang lahat, kahit man lang dahil sa katotohanang nakakuha siya ng dalawang magkasunod na Supreme Grade Spirit Jade, malaki ang posibilidad na si Terence ay isang practitioner. Pero mabilis niyang binaliwala ang kaisipang iyon dahil wala siyang maramdamang lakas mula kay Terence. Kahit na isang practitioner si Terence, isa lamang itong practitioner mula sa karaniwang mundo. Hindi siya maaaring maging ganoon kalakas na kahit ang isang maagang foundation stage practitioner na tulad niya ay hindi ito mararamdaman, tama ba? Sa totoo lang, napakagaling ko rin. Ngayon lang ako nasa problema. Noon, isa rin akong nilalang na yumanig sa mundo ng mga boksingero. Sa isang simpleng pagtapak ng paa ko, hindi mabilang na eksperto ang mga nginig sa kanilang mga puso, sabi ni Terence, na sadyang nagpapanggap na isang master. Agad na natuwa si Linlin sa kanya, at ang naisip niya na bigla na lang lumitaw sa kanyang isipan ay agad na naalis sa kanyang isipan. Ang lalaking ito ay sadyang nagtataka lamang sa kanya. Paano siya naging isang cultivator? Masyado talaga siyang kinakabahan. Hindi napigilan ni Terence ang matawa sa ekspresyon ng babae. Parang hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinabi niya, pero wala ni kasinungalingan. Totoo naman iyon, sayang at biro lang ang tingin ng dalaga. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Malapit na ang oras, kumain na tayo. Mungkahi ni Terence. Sige. Tumanggaw si Linlin. Ngayong nakakuha na siya ng Supreme Grade Spiritual Jade, kontento na siya sa biyahe niya ngayon. Pumunta silang dalawa sa isang kalapit na seafood restaurant. Masigla ang negosyo, at kinailangan nilang pumila ng 20 minuto bago sila makakuha ng upuan. Gayunpaman, nang may nakahain ng seafood sa mesa, bigla nilang naramdaman na hindi sila naghintay ng walang kabuluhan. Hindi peke ang umuusbong na negosyo. Tunay ngang napakasarap nito. Lalo na't nakul siya, na namangha habang kumakain, ang sarap talaga ng mga pagkaing ito. Napakasariwa at malambot. Ngayon ko lang natikman yan. Ito ba ang seafood na pinag-uusapan nila? Oo, hindi ka pa ba nakakain ng seafood? Mas nagulat pa si Terence kaysa sa kanya. Hindi ko ginawa, hindi man lang itinaas ni Linlin ang kanyang ulo habang masayang kumakain. Noong hindi pa sila magkakilala, isa siyang malamig na batang babae, pero ngayong magkakilala na sila, mas naging bukas na siya sa kanyang mga iniisip. Hindi maiwasan ni Terence na mas lalong maguluhan ngayon. Tiningnan niya ito na kumakain ng seafood, natutuwa. Inisip niya kung saan nanggaling ang malamig na babaeng ito. Ayon sa mga nauna niyang haka-haka, malamang na nagmula siya sa isang lugar na may mas siksik na espiritual na chi kaysa sa secular na mundo ngunit mas manipis kaysa sa isla ng langit. Isla man ng langit o secular na mundo, mayroong dagat. Gaano man katago ang lugar, imposible para sa isang magsasakang tulad niya na hindi kumain ng pagkaing dagat, maliban na lang kung walang dagat sa lugar na iyon, at ito ay isa ikatlong independenteng antas na ganap na nakahiwalay sa secular na mundo at sa isla ng langit. Talagang ikinagulat ni Terence ang konklusyong ito, mayroon nga palang ikatlong antas sa mundong ito, at nakapagbunga pa ito ng maraming Tiandaw Masters. Gumagawa ng kung ano-anong haka-haka si Terence sa kanyang puso. Bagamat masayang kumakain si Linlin, inakala niyang binibigyang pansin ni Terence ang kanyang mga gawi sa hapagkainan nang tumingin ito sa kanya. Hindi niya maiwasang itago ang kanyang namumula na mukha at bumalik sa kanyang karaniwang malamig na sarili. Medyo naging kakaiba ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Ngayon lang nag-react si Terence. Napaisip siya at nagmungkahi, nakakabagot kumain ng ganito. Bakit hindi mo ikwento sa akin ang tungkol sa buhay mo? Hindi mo pa naman ito na ikwento sa akin noon. Nagulat si Linlin at bumulong, iyon. Wala namang masyadong masasabi tungkol sa akin. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa iyo. Alam ni Terence na sasabihin niya iyon, kaya hindi na niya ito pinilit. Ngumiti siya. Sige, kung ganoon ay ikukwento ko sa iyo ang nangyari sa akin noon. Sige, sabi niya. Saka lang nakahinga ng maluwag si Linlin.
Hindi siya magaling mag-imbento ng mga kasinungalingan, at buti na lang at hindi nalaman ni Terence ang tunay na dahilan, kung hindi ay nabunyag sana siya. Ngumiti si Terence at tumikim. Noon, isa rin akong martial arts master na sikat. Naglakbay ako ng libu-libong milya papunta sa isang immortal island sa ibang bansa para matuto mula sa isang master. Noong panahong iyon, inakala kong isa akong napakalas na top master at isang top existent sa secular na mundo. Pero pagkatapos kong pumunta sa Immortal Island na iyon, nahulaan mo ba kung ano ang nangyari? Anong problema? Kahit akala ni Linlin ay walang katuturan ang sinasabi nito, nagawa pa rin niyang pukawin ang interes nito. Pagkatapos kong pumunta sa islang iyon, napagtanto kong isa lamang akong polaka sa balon. Sabi nila ay wala akong talo, at sino mang basta na lang dadaan doon ay maaaring pumatay sa akin gamit ang isang sampal. Isa lamang akong bagong disipulo sa pinakamababang antas ng hierarkiya doon. Sa huli, napagkasunduan akong pumunta sa isa sa mga isla kasama ang ilang mga tao. Sabi ni Terence. 5,044. Inilarawan niya ito ng napakalinaw na parang totoo para kay Linlin. Hindi niya alam na ang pinag-uusapan pala ni Terence ay ang sarili niyang karanasan, mula sa pagmimina hanggang sa rookie competition, ikinwento niya sa kanya ang lahat, maliban sa pagpapalit niya ng mga pangalan ng North Island at ng Welcome Pavilion ng mga peking pangalan. Hindi lang iyon, binago pa ni Terence ang antas ng kanyang practitioner, ginawa itong martial artist, martial master, general, martial king, revered, at iba pa. Kung sasabihin niya kay Linlin ang kanyang orihinal na antas, malalaman niya agad, at ilalantad na niya ito ng maaga. Hindi iyon pinlano ni Terence. Ang hindi alam ni Terence ay ang antas ng lakas na nabuo niya ay naitala ng isang tao, at naging isang hanay ng mga pangkalahatang antas ng cultivation para sa mga darating na taon ng wulan. Si Linlin lang ang kanyang mga tagapakinig. Noong una, hindi niya ito sineryoso, ngunit habang nakikinig siya, lalo siyang nabibighani. Sa huli, namangha talaga siya at hindi niya napigil ang mag-alala, ang enerhiyang nabanggit mo Jade, kaya ito rin ang Jade na natagpuan mo ngayon. Tama, nalaman mo na rin ito. Noon, ang mga bagay na ito ay matatagpuan ng maramihan sa The Enchanted Island. Kung itambak ko ang lahat ng aking mga ari-arian gamit ang mga Energy Jade, sa palagay ko ay magiging isang maliit na bundok lang ito, natatawang sabi ni Terence. Sa katunayan, hindi lang ito isang maliit na bundok. Ang kasalukuyan niyang pinansyal na kakayahan ay maihahambing sa isang malaking puwersa. Tutal, kaya niyang ibenta ang anumang mataas na uri ng elixir na pininom niya sa napakataas na presyo. Ito ang magandang bagay sa pagiging isang mataas na antas na alchemist. Kulang siya sa lahat maliban sa espiritual na Jade. Nagyayabang ka. Agad na tumawa si Linlin, ngunit sinabi pa rin niya, kahit na medyo interesante ang kwentong ikinukwento mo, mabuti pang huwag mo akong pasayahin. Malamang narinig mo na ang mga kwentong ito mula sa isang mananalaysay. Alam kong maraming mananalaysay sa secular na mundo. Ngumiti si Terence, pinakawala na naman siya ng lenyo na ito. Hindi lang niya ito sinasabi para pampalipas oras, gusto niya itong unti-unting tanggapin siya, sa ganitong paraan, kahit papaano ay unti-unti itong magiging proseso, at matatanggap din niya siya maya-maya. Gayunpaman, ang reaksyon ni Linlin ay lalong nagpatiyak kay Terence sa isang bagay, ang mga Tianjia Masters na ito mula sa ikatlong antas ay walang alam tungkol sa Tianjia Island. Hindi siya makasiguro kung hindi ba nila alam ang tungkol sa pagkakaroon ng Tianjia Island, o kung katulad lang sila ng karaniwang mundo, na may alamat ng Tianjia Island ngunit hindi kailanman nararating ito. Nagkwentuhan ang dalawa habang kumakain, at nang malapit na silang matapos, pumunta si Terence sa counter para magbayad. $12,835. Kalimutan na natin ang maliit na sukli. $12,800. Naroon pa rin ang alindog ng babaeng amo, ngunit ang amo na nakatayo sa tabi niya ay isang malaki at mabangis na lalaki. Sa unang tingin, hindi siya mukhang may-ari ng negosyo, kundi mas mukhang gangster. $12,800. Kumurap si Terence. Hindi niya binilang ang pagkain nang umorder siya, pero tinansya niya na aabot ito ng 3 hanggang 400. Paano ito magiging $12,000? Tama.
Ito ang menu na in-order mo. May calculator dito. Kung hindi ka naniniwala, kalkulahin mo mismo. Ang pamilya namin ay palaging tapat sa negosyo. Hindi kami nandadaya ng tao. Nakangiting sabi ng lady boss. Tumingin si Terence sa kanya, hindi na niya kailangan ng calculator para malaman ito. Maaari naman sana siyang gumawa ng ilang kalkulasyon sa isip. 376. Kailangan mo ba akong kalkulahin ito ng paunti-unti? Hindi na kailangan. Sa tingin ko ay hindi ninyo naintindihan, sir. Pakitingnan pong mabuti ang listahan ng presyo at ang pangungusap na nakamarka sa ibaba. May mainit pa ring ngiti sa labi ang amo. Hiwalay ang bayad sa mga pagkaing dagat sa itaas. Kumurap si Terence. Karaniwan silang nagbabayad ayon sa mga porsyon, kailan nila ginawa iyon. Ayan na. Ginoo, tingnan mo po yung in-order mong mango conch. Ang presyo ay 98 yuan. May 6 na po sa isang plato, kaya 5,880 dolyar yan. Ang top grade immortal shrimp ay 72 yuan, kaya may 6 na po sa isang plato, kaya 4,320 dolyar yan. Ang 2 putahe pa lang na ito ay nagkakahalaga na ng 10,200 dolyar. Kung isasama mo pa ang iba pang putahe, ang 12,800 dolyar ay dapat na makatarungang presyo, di ba? Mabait at mabait ang ngiti ng lady boss, at nagbigay pa siya ng sinsero sa mga tao. Tinatawag mo ba itong patas at makatwiran? Muntik nang sumabog si Linlin. Hindi niya maintindihan ang mga bagay na ito at wala siyang malinaw na konsepto sa presyo ng karaniwang pera, ngunit alam niyang niloko siya ni Terence. Dati ay 396 yuan lang ito, ngunit bigla itong naging 12,800 dolyar. Sino ang nagnenegosyo ng ganito? Dati, akala niya ay kakaiba ang lasa ng seafood restaurant na ito at maganda ang impresyon niya rito. Ngayon, napuno siya ng galit. Hindi ito seafood restaurant, kundi isang tourist trap. Binibini, sana'y maging mas magalang ka. Malinaw na nakasulat ang mga presyo sa menu. Dapat ay nakita mo na ang mga ito bago ka umorder. Dahil umorder ka ng mga pagkaing ito, dapat mong bayaran ang katumbas na halaga. Paanong hindi patas? Nanlamig ang mukha ng lady boss. Hoy, hindi naman kayo nag-iisip na kumain ng King's Meal, di ba? Mga kapatid, bantayan nyo ako. Banta ng may-ari na may mabangis na tingin. Tumawa ang mga gangster sa pinto bilang tugon, bawat isa sa kanila ay may hawak na bangkito at nakatitig kina Terence at Linlin na may masamang balak. Akmang kikilos na si Linlin, hindi naman banta sa kanya ang ilang gangster mula sa Commonwealth, pero pinigilan siya ni Terence ng walang ingay. Tiningnan niya ang may-ari ng walang pakialam, sige, 12,800 lang. Kaya ko naman. Sabi ni Terence habang nilalabas ang isang makapal na tambak ng pera. Nagkatinginan ang may-ari at ang babae, nagniningning ang kanilang mga mata. Mas parang ganoon na nga. Isang tingin ko lang at masasabi kong mayaman si Sir. Paano niya hindi kayang maglabas ng ganito kaliit na halaga ng pera? Kahit sinabi niya iyon, pinagtatawanan nilang dalawa ang batang ito sa kanilang mga puso. Isa talaga siyang hanggal na nagmamalaki para magpanggap na mataba. Para hindi mapahiya sa harap ng kanyang babaeng kasama, nagawa na lang niyang magtiis at sundin ang sinabi kahit alam niyang maloloko siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagkamali ng pagpili. Hindi naman scam ang restaurant ng magkasintahan, normal lang ang kanilang negosyo, at saka lang nila ito niloloko kapag nakakita sila ng mga dayuhan tulad ni Terence na may banyagang accent at may karelasyon na babae. Gayunpaman, hindi nila kailanman niloko ang mga lokal. Kung hindi, kahit na tumulong ang isang grupo ng mga gangster para supalan ang lugar, hindi magpapatuloy ang negosyo. Tutal, madali para sa mga lokal na tumawag ng maraming tao para manggulo. Tanging ang mga dayuhang walang karanasan ang mainam na matabang tupa, lalo na ang mga mayayamang taong labis na mahiyain. Iniisip nilang lahat na mas mabuti kung mas kaunti ang gulo na ay dudulot nila. Sa madaling salita, tama ang kanilang ginagawa sa tuwing mangingikil sila. 5,045. Galit na galit si Cold sa tabi niya, pero si Terence ay napaka-cooperative. Hindi niya nakalimutang idagdag, 12,800, malinaw ba? Sige, sige. Balik ka ulit sa susunod.
Bibigyan kita ng diskwento. Nagkatinginan ng amo at ang babaeng amo at nagtawanan, saka mabilis na isinilid ang pera sa drawer. Bahagyang ngumiti si Terence at malamig na lumabas ng pinto sa harap ng mga mapangutyang tingin ng lahat. Hindi siya nakaramdam ng kahit anong galit dahil sa panloloko sa kanya. Sa halip, umakto siyang parang kumakain lang ng normal na pagkain. Bakit ba ang duwag mo? Malinaw na nagsisinungaling siya sa'yo, at nahuhulog ka pa rin sa kanya. Gusto mo bang maging tanga? Ayoko ng ganitong klaseng tanga na nagpapanggap na mayaman sa harap ng mga babae. Malamig ang mukha ni Linlin, sisirain na sana niya ang lugar kung gugustuhin niya, pero hinaharangan siya ni Terence sa paggawa ng kahit ano. Noong nasa mundo siya ng sinaunang martial arts, palaging may mga second-generation cultivator na nagpapanggap na mayaman sa harap niya para habulin siya. Hindi niya alam na si Linlin ang pinakaayaw sa mga ganitong uri ng mga taong mapanlin lang sa sarili. Naiinis siya tuwing nakikita niya ang mga taong ito. Naisip niya na iba si Terence sa kanila, pero hindi niya inaasahan na si Terence ay gastador din pala. Mali siya. Sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Tanong ni Terence nang nakangiti. Natigilan si Linlin. Agad niyang nilunok ang mga salitang saway na nasa dulo ng kanyang dila. Nagtataka niyang tanong, kung gayon, bakit mo pa rin sila binigyan ng pera ng may pagsunod? Halika, umupo tayo rito at tunawin ang ating pagkain. Kasabay nito, maaari nating panoorin ang magandang palabas sa loob. Malalaman mo rin pagkatapos mong manood, tumawa si Terence, nagkunwaring malalim ang iniisip habang nakaupo sa isang bangkong bato sa tabi ng kalye. Punong-puno ng tanong si Linlin, pero dahil mapilit si Terence, nakaupo na lang siya sa tabi nito at pinagmasdan ang sitwasyon sa loob. Tunay nga, hindi nagtagal, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa tindahan ng mga pagkaing dagat. Una, nag-away ang amo at ang babaeng amo. Habang nag-aaway sila, naapektuhan nito ang ibang mga empleyado, lalo na ang mga maniokis sa pintuan. Nagmumura silang dalawa at nagtatanong kung sino ang nagnakaw ng pera mula sa drawer. Siyempre, walang aamin sa ganoong bagay. Hindi mainit ang ulo ng may-ari at ng kanyang asawa o ng mga gangster. Sa huli, nagsimula pa silang mag-away at sinira mismo ang tindahan. Anong nangyayari? Naguguluhan si Linlin, pinatira ba siya ni Terence para lang panoorin ito? Pero paano niya nalaman na malulugi ang mga taong ito? Tingnan mo, nandito lahat ang pera nila. Biglang lumitaw ang isang itim na bag sa kamay ni Terence, at puno ito ng pera. Hindi lang ang 10,000 ang kinuha niya, mayroon pa ring 40 hanggang 50,000 sa kabuuan. Malamang na ito ay kita ng tindahan sa nakalipas na kalahating buwan, o baka naman lahat ay niloko sa isang araw. Bakit naman? Nagulat si Linlin, isa siyang maagang foundation stage practitioner, at katabi lang niya si Terence sa buong oras, hindi man lang niya namamalayan. Paano mo nagawa yun? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na eksperto ako sa martial arts? Siyempre, wala akong pakialam sa maliit na trick na ito. Tumawa si Terence. Nagyayabang ka. Hindi napigilan ni Linlin ang mapangiti. Naisip niya, napakalaki siguro ng galit ko kaya hindi ko napansin. Iba talaga ang lalaking ito sa mga taong nasa maliit at sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Naintindihan ko na talaga siya ngayon. Malalaman mo rin kung nagyayabang ako o hindi sa hinaharap. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Terence, hindi lang si Linlin ang hindi maiintindihan ang ginagawa niya, kundi pati na rin ang mga malalaking amo ng Sky Class Island ay malamang hindi rin maiintindihan. Sino ang mag-aakala na hindi niya kinuha ang pera mismo, kundi itinago niya ito sa espasyo ng Jade? Pero muli, kailangan talaga niyang pasalamatan ang itim na tindahang ito sa pagkakataong ito. Pera ang inaalala niya sa lahat ng oras na ito. Kahit na nagambag sa kanya ang dalawang manloloko ng $20,000 noong una, mayroon siyang kabuoang $30,000 na pera, na sapat na para sa kanya lamang. Ang problema ay abala siya ngayon sa panliligaw kay Cold. Ang pagsundo sa mga babae ay parang paggastos ng pera na parang tubig. Ang pagbili lang ng cellphone at iba pang mga bagay sa araw na ito ay nakapagdulot na sa kanya ng $6,000 hanggang $7,000.
Bukod sa iba't ibang pang-araw-araw niyang gastusin, kung bibili rin siya ng mamahaling bagay para kay Cold, maaaring hindi sapat ang perang hawak niya. Hindi niya inaasahan na habang nag-aalala siya tungkol dito, si Cold naman ang magkukusa na magpadala ng pera sa kanyang pintuan. Sa mga pamamaraan ni Terence, makakakuha siya ng pera anumang oras, ngunit hindi siya isang magnanakaw na walang prinsipyo. Hindi siya basta-basta maaaring magnakaw mula sa mga ordinaryong tao nang walang dahilan. Tanging ang mga basura at mga gago na nag-udyok sa kanya ang target. Ganoon din ang nangyari sa dalawang manloloko noong nakaraan, at ganoon din sa black shop ngayon. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa mga lalaking ito, sasakit sana ang ulo ni Terence. Para sa kanya, lahat sila ay mga batang mahilig mangutang. Sa tingin ko ay adik ka sa pagkukwento. Pinapalabas mo na parang totoo, martial arts master. Hindi siya pinaniwalaan ni Linlin. Bigla siyang sumama ang loob at sinabing, dahil tapos na ang palabas, mamili na tayo. Bihira tayong pumunta rito, at gusto kong makitang mabuti ang mga magagandang damit na iyon. Namimili. Kumurap si Terence. Naisip niya na dahil nakuha na ni Linlin ang Supreme Grade Spirit na Jade, gugustuhin nitong bumalik at gumaling sa lalong madaling panahon. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging mood nito. Babae talaga ang mga babae. Ang pamimili ay palaging may fatal attraction sa kanila, kahit ang isang maliit na malamig na batang babae mula sa ikatlong antas tulad ni Linlin ay hindi naiiba. Ayaw mo. Malamig niya itong tiningnan. Hindi, syempre payag ako. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong bigyan ka ng ilang set ng damit. Hindi ko lang alam ang sukat mo, kaya hindi ako naglakas loob na umorder. Higit pa sa mahihiling ko ngayon na pwede kang lumabas at subukan ang mga ito sa iyong sarili, nakangiting sabi ni Terence. Bibigyan mo ako ng damit. Biglang namula ang kaakit-akit na mukha ni Linlin nang marinig niya ito. Mahina ang boses niyang sabi na may bahid ng pagkahiya, hindi ba't ang asawa lang ang maaaring bumili ng damit para sa kanyang asawa? Paano kita mapapayagan? Ang kultura ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay katulad ng sa isla ng Uring Langit, marahil ay mas konserbatibo pa. Maliban na lang kung ito ay isang lalaki o babae na nakatakda ng ikasal, ang mga personal na gamit tulad ng damit ay hindi maaaring basta-basta ibigay. Ang pagbibigay ng damit ay, sa isang diwa, katumbas ng isang pag-amin. Hindi naman sa walang nagbigay ng mga personal na gamit kay Linlin noon, ngunit iginiit niya na hindi niya ito tatanggapin. Hindi ba normal lang sa magkaibigan na magbigayan ng damit? Lahat naman ng tao ganyan. Gulat na tanong ni Terence. Ay, ganoon ba? Ayos lang. Namula ang mukha ni Cold habang nakayuko. Kinumbinsi niya ang sarili na ito ang secular na mundo. Kapag nasa Roma, gawin ang ginagawa ng mga Romano. Normal lang sa isang tao na bigyan siya ng damit. Hindi naman talaga siya umiibig sa isang tao. 5,046. Gayunpaman, kahit na patuloy niyang hinuhugasan ang sarili, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkakasala, na para bang malapit na siyang magpakasal sa isang tao ng pribado. Sa sobrang kaba niya ay nababalot na ng pawis ang noo niya. Lalong nagiging mausisa si Terence, namimili lang naman, kailangan pa bang ma-excite ng ganito? Nagpatuloy ang ganitong pag-iisip ng kalahating oras hanggang sa pumasok silang dalawa sa mga tindahan ng damit sa magkabilang gilid ng kalye. Nalipat ang atensyon ni Linlin sa iba't ibang usong estilo ng damit. Doon lamang siya unti-unting bumalik sa normal. Kung magpapatuloy ito, tatalon ang puso niya palabas ng kanyang dibdib. Naisip ni Terence na kakaiba ito, pero hindi niya masyadong inisip. Isa lang ang nasa isip niya, sino ba naman ang nag-uugnay sa mga babae sa pamimili? Kahit gaano pa ka-cute ang isang babae, magiging halimaw siya na may walang katapusang tibay kapag nagsimula na siyang mamili. Nakakapagod talagang sumama sa kanila sa pamimili, at kahit ang isang eksperto sa big shot ay mamamatay lang sa pagod. Nang maging maayos na ang mood niya, ginugol niya ang buong hapon sa paglalakad-lakad. Kahit si Terence ay hindi na nakatiis. Kung hindi lang dahil sa katotohanang kailangan niyang mahuli ang Tiandaw Masters, nakatakas na sana siya. Hindi naging madali para sa kanya ang palihim na pagpasok sa gabi nang sa wakas ay tumigil siya.
Tiningnan niya si Terence, na halos madurage ng tambak ng mga bag, pasensya na talaga sa hindi sinasadyang pagpapabili sa iyo ng napakaraming bagay. Wala. Wala. Basta't masaya ka. Pinilit ni Terence na ngumiti. Kung gayon, bumalik na tayo ngayon. Sayang at napakalaki lang ng lungsod ng Takama. Natapos natin ang pamimili sa isang hapon. Kung hindi, baka nagpalipis pa ako ng isang gabi sa pamimili. Kahit ngayon, medyo hindi pa rin kontento si Cold. Og. Pinagpawisan ng malamig si Terence. Mabuti na lang at maliit lang ang lungsod na ito sa Takama. Kung malaking lungsod ito tulad ng Stonegate, malamang makakapaglakad ng ilang araw at gabi ang mga lenyo. Dahil sa lakas niya noong mga unang yugto ng pundasyon, hindi ito magiging problema. Malaking biro iyon. Salamat sa Diyos. Nag-aalala si Terence na baka magbago ang isip niya at gusto niyang pumunta ulit dahil gusto pa rin niya ng mas marami. Mamaya na tayo mamili. Maggagabi na. Bumalik na tayo agad. Kung magtatagal pa tayo, maiiwan natin ang huling boss. Bakit hindi na lang tayo maglakad pabalik? Pagod ka na ba? Tanong niya. Mungkahi ni Cold. Ayaw na niyang maranasan muli ang siksikan at malungkot na karanasan noong umaga, lalo na't rush hour na ngayon sa gabi. Nakita niyang puno ng tao ang mga pampublikong bus na dumadaan, at hindi naman ito gaanong mas maganda kaysa noong umaga. Hindi naman ako pagod. Gumaan ang loob ni Terence, pagod na pagod siya sa pamimili kay Linlin, at mukhang malapit na siyang mamatay, pero niloloko lang siya ng isip niya. Gamit ang lakas niya, makakapag-shopping siya ng ilang araw at makakapagpahinga, lalo na't kahit isang hapon lang. Kung gayon, tere na. Tumanggaw si Linlin. Hindi pagod si Terence, at siya, isang maagang foundation stage practitioner, natural na hindi rin pagod. Hindi problema ang distansyang ito, basta't hindi sila sasakay ng pampublikong bus. Naglakad silang dalawa pabalik. Hindi nagtagal, nadaanan nila ang isang malaking ilog. Matapos magtanong, nalaman nilang iyon ang ilog Nanma, ang pinakamalaking ilog sa lugar ng lungsod ng Nanma. Sa oras na ito, papalubog na ang araw sa kanluran, at ang sinag ng araw ay bumabagsak sa kumikinang na ibabaw ng ilog na nagpapatingkad sa banayad at magandang anyo nito. Hindi naman masama ang tanawin dito. Dahil hindi naman tayo nagmamadaling bumalik, bakit hindi muna tayo umupo sandali? Mungkahi ni Terence. Sige. Agad na tumanggaw si Cold bilang pagsang-ayon. Ang tanawin sa oras na ito ay talagang nagbigay sa mga tao ng kakaibang init at nakakaantig na pakiramdam. Gugustuhin itong tamasahin ng sinumang normal na tao. May mga berdeng sinturon sa magkabilang panig ng ilog, at maraming mga bangkong bato, parang isang bukas na parke. Humanap silang dalawa ng bangko sa malapit at naupo, tahimik na ninanamnam ang paglubog ng araw. Gayunpaman, hindi nagtagal at nagbago ang atmosfera sa pagitan ng dalawa. Hindi ang kanilang mga sarili ang dahilan, kundi ang mga binata at dalagang nakaupo sa tabi nila. Marami sa kanila ang naghahalikan nga sa publiko na parang walang tao sa paligid. Hindi lamang ito isang bukas na parke, kundi isa rin itong banal na lupain para sa pakikipag-date. Paano nila nagawa ito? Agad na namula ang mukha ni Linlin. Ang ganitong uri ng pampublikong intimacy ay talagang hindi maiisip sa sinaunang mundo ng martial arts. Ito ay sadyang napaka-immoral. Nakaramdam siya ng hiya sa pagtingin pa lamang dito. Normal lang yan. Bagamat sinasabi ng mga sinaunang tao na ang pag-ibig ay dapat pigilin ng kagandahang asal, iba na ang konsepto nito sa panahong ito. Ayos lang para sa mga batang magkasintahan ang maging malapit sa isa't isa. Sa panahon ngayon, hindi na nakakagulat na makakita ng mga taong nagpapakita ng kanilang pagmamahalan kahit saan, nakangiting sabi ni Terence. Pero sobra na yan. Noong nasa mundo pa tayo, ang tanging magagawa lang nila ay ang magkahawak kamay. Iyon na ang limitasyon, sabi ni Linlin na namumula ang mukha. May nahawakan ka na bang kamay dati? Biglang tanong ni Terence. Hindi ko ginawa, naiiling na sabi ni Linlin. Dahil sa malamig at malayong personalidad niya, ang mga cultivator ng ikalawang henerasyon na humahabol sa kanya ay hindi man lang maiisip na hawakan siya, lalo na ang paghawak ng kamay.
Sa kanyang palagay, ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Ito ay simbolo ng pagmamahal, tulad ng pagtanggap ng isang personal na bagay. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti, napakapuro ng malamig na babaeng ito, kahit ang paghawak ng kamay ay napakaingat. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig nila ang isang magkasintahan na nag-uusap tungkol sa kanila. Pinanatili nilang mahina ang kanilang mga boses, ngunit ang pandinig ni Terence at Linlin ay hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Hobby, sa tingin mo ba nandito ang dalawang yan para sa isang blind date? Ang layo talaga ng upuan nila. Mahinang sabi ng babae. Mukhang hindi naman. Tingnan mo ang maraming bag sa tabi ng lalaki. Parang mga damit na kabibili lang niya. Sino kaya ang bibili ng mga ito para sa una nilang blind date? Hindi sang-ayon na sabi ng lalaki. Totoo yan. Malamang itong lalaking ito ang humahabol sa babaeng ito. Pero ang tanga talaga niya. Ang dami na niyang binili pero hindi man lang niya mahawakan ang kamay nito. Ang laking kawalan. Humajejek ang babae. Tama. Paano mo nagagawang habulin ang mga babaeng ganito ngayon? Luma na at katangahan na yan. Kung ikukumpara sa paraan ng paghabol ko sa'yo noon, para ka talagang baboy ang lalaking to, pagmamalaking sabi ng lalaki. Pinag-uusapan mo pa rin yan. Hindi maihahambing ang mga binili mo para sa akin sa kung anong meron siya. Sa huli, ibinigay ko na ang buong katawan ko sa iyo, pero hindi niya man lang hinawakan ang kamay ko. Nakakaawa naman, nakangusong sabi ng babae. Bago pa matapos ang babae, biglang lumingon si Terence at sumigaw, sino ang nagsabing hindi ko kayang hawakan ang kamay mo? Kasabay nito, hinawakan ni Terence ang kamay ni Linlin at itinaas ito patungo sa dalawa. Medyo nagalit si Linlin sa dalawa, pero hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Terence ng biglaan. Nablangko ang isip niya. Karaniwan, itatapon niya ang kamay niya, pero hindi niya alam kung dahil ba iyon sa hindi siya makapag-react agad o sinusubukan niyang ilitas ang mukha ni Terence, pero nakakagulat na hindi siya lumaban at hinayaan si Terence na hawakan ang kamay niya. 5,047. Tuwang-tuwa si Terence, kakatapos lang ng mag-asawang ito na makarating sa pintuan niya. Kung hindi lang dahil sa kanilang pang-aasar, mahihiya siyang gawin ang susunod na hakbang, pero ngayon ay maayos na ang lahat, at kahit si Lenyo ay tahimik na sumang-ayon, binabati kita. Sa kabilang banda, napatalon sa gulat ang mag-asawa, hinaan na nila ang kanilang mga boses, ngunit narinig pa rin sila ni Terence. Nag-aalab ang kanilang mga mukha nang tumayo sila at tumakbo palayo, nakalantad. Malakas ang hangin dito. Dalian natin at kumuha ng kwarto. Ang isang sandali ng tagsibol ay katumbas ng 1,000 ginto. Nagbigay pa ng dahilan ang lalaki bago umalis. Nakakainis ka. Dinuraan siya ng babae, ngunit masunurin pa rin siyang sumunod. Nang makalayo na ang dalawa, medyo nagpumigla si Linlin at hinaila ang kamay niya mula kay Terence, habang namumula, huwag mong hayaang magwala ang iniisip mo. Tinulungan lang kitang pakinisin ang mga bagay-bagay. Wala na akong ibang ibig sabihin. Maraming salamat. Hindi maiwasan ni Terence na tumingin sa kanya, natatawa. Kakaiba ang mga salita at kilos ng malamig na babaeng ito. Siya ba yung tipo ng taong magsasabing ayaw niya sa katawan niya, pero ang totoo niyan? Hindi. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Siya nga pala, ano ang ibig nilang sabihin sa pagkuha ng kwarto? Mabilis na pagbabago ni Cold ng usapan. Kumuha ng kwarto. Ibig sabihin, pupunta sa hotel para makakuha ng kwarto, kibat-likat na sabi ni Terence. Bakit? Mga dayuhan din ba sila? Base sa kanilang accent, dapat ay lokal sila. Dapat ay may bahay na matitirhan ang mga lokal. Bakit pa sila mag-aaksaya ng pera sa hotel? Hindi maiwasang magtaka ni Cold. Aba! Nabulunan si Terence, hindi alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Ituturing siyang isang bugok kung sasabihin niya sa kanya, siguro may mga bagay na hindi komportable sa bahay, kaya sa labas lang sila makakahanap ng lugar. Magagawa lang ang ganoong bagay sa pamamagitan ng pagkuha ng kwarto. Ganyan. Anong klaseng bagay? Hindi agad nakapag-react si Cold. Hindi natin pwedeng gawin yan sa publiko, kailangan nating maghanap ng kwarto at gawin ito ng palihim.
Walang espesyal dyan sa pagitan ng lalaki at babae. Mapait na ngumiti si Terence. Ang maliliit na bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae. Naguguluhan na tiningnan ni Linlin ang likod ng dalawang tao. Naalala niya ang huling sinabi ng lalaki tungkol sa kung paano ang isang sandali ng gabi ng tagsibol ay nagkakahalaga ng 1,000 piraso ng ginto. Sa wakas ay naintindihan niya at nahiya ng sumagot, Bulger. Sa totoo lang, hindi mo masasabi yan. Tutal, usapin ito ng pagsang-ayon ng bawat isa. Hindi na katulad ng mga sinaunang panahon ngayon ang mga hangganan sa pagitan ng mga lalaki at babae, paliwanag ni Terence ng may mapait na ngiti. Halos lahat ng magkasintahan ay pumupunta para kumuha ng kwarto nitong mga nakaraang araw, at ayon sa logika ni Linlin, 79% ng mga kabataan ay walang kahihiyan. Talaga. Ang scholar na mundo ay napakagulo, wala man lang silang pakialam sa pinakasimpleng kagandahang asal, karangalan, at kahihiyan. Galit na sabi ni Linlin. Dahil sa kanyang pinagmulan sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, mahirap para sa kanya na isipin ang ganoong bagay. Ito ang pagkakaiba ng kanilang pananaw sa buhay at sa mundo. Hindi nakapagsalita si Terence sa ekspresyon ng mukha nito. Galit na siya sa kwarto ng ibang tao sa hotel. Mabubugbog siya hanggang mamatay kapag binanggit niya iyon. Anong problema? Hindi kaya ganoon ka ring klaseng tao. Kumunat ang noo ni Linlin sa kanya at biglang lumayo na parang takot na USA, natatakot na tamaan niya ang katotohanan. Hindi natin kailangan kumuha ng kwarto. Tiyak na hindi tayo makakakuha ng kwarto. Uuwi na tayo agad, ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Parang ganoon na nga. Tumanggaw si Linlin, para lang mapagtanto na nahulog na pala siya rito pagkaraan ng ilang sandali. Tinitigan niya si Terence ng may pulang mukha, ayokong gawin sa iyo ang ganyang bagay. Huwag mong hayaang magwala ang mga iniisip mo. Sige. Hindi rin natin gagawin yan sa bahay. Ayos lang yan, di ba? Walang ibang nagawa si Terence kundi itaas ang mga kamay bilang pagsuko, umaarte na parang kakaibang tiyuhin na gustong dukutin ang isang batang babae. Hindi ka seryoso. Walang magawang bulong ni Linlin. Sa di malamang dahilan, may lumitaw na kirot sa puso niya, at hindi siya makakalma kahit na naglalakad na siya pabalik sa apartment. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang engkwentro ngayon, hindi niya maiwasang mamula. Sa totoo lang, ito ang unang beses na nakasama niya ang isang lalaki sa isang buong araw, at paminsan-minsan, may mga matalik na kilos na hindi niya kailanman naisip noon. Ito ba ang tinatawag na date ng mga tao sa sekular na mundo? Ayos ka lang ba? Hindi namamalayang inabot ni Terence ang kanyang katawan para maramdaman ang temperatura nito matapos makita ang pulang mukha nito. Ang init. May lagnat ka ba? Hindi, medyo pagod lang ako. Babalik muna ako. Nagulat si Linlin at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Kumusta ang kanyang nilalagnat? Masyado lang siyang abala sa pag-iisip ng mga bagay na iyon, kaya namumula ang kanyang mukha at tainga. Isang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon na nasa maagang yugto pa lang ay mapapagod na dahil lang sa pamimili. Kahit na nasaktan siya, wala pa ring senyales nito. Hindi pa rin ba kontento ang malamig na babaeng ito? Bulong ni Terence sa sarili, hindi lubos na maintindihan ang nangyayari. Bumalik na rin siya sa kanyang silid, matagal na niyang napagdesisyonan na habulin si Lenyo, ngunit ang pagbawi ng kanyang lakas ang kanyang pangunahing prioridad ngayon. Nasayang na niya ang isang buong araw, at kailangan niya itong bumawi sa lalong madaling panahon. Kung walang sapat na lakas, mawawalan ito ng silbi kahit malaman pa niya kung sino ang mga Tiandaw Masters na iyon. Sa kabilang banda, si Linlin ay labis na nababagabag, hindi siya makakalma at makapag-focus sa kanyang pagsasanay. Ito ang unang pagkakataon na napuno ang kanyang isipan ng isang tao, isang lalaking hindi niya matagal na kilala. May ilang pagkakataon na gusto niyang alisin ang lahat ng mga iniisip na ito at mag-focus sa pagpapagaling, ngunit ang mukha ni Terence ay palaging lumilitaw sa kanyang isipan, at hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Anong problema ko? Biglang nawala ng malay si Linlin. Pilit niyang iniling ang ulo, pinagngingit-ngit ang mga ngipin, at naligo ng malamig. Sa wakas ay medyo gumaan na ang pakiramdam niya.
Gayunpaman, bago pa man siya makapag-cultivate ng mapayapa ng ilang sandali, bigla siyang bumagsak sa lupa na may mahinang ungol. Maya-maya, nahihirapan siyang bumangon, namumutla ang mukha. Pagkatapos ng ilang araw na paggaling, halos gumaling na ang kanyang mga pinsala, ngunit hindi niya inaasahan na babalik ito muli tulad ng dati. Ito ay walang katapusan. Matapos gumaling sandali, kahit walang senyales ng pagbuti ang kanyang mga pinsala, kahit papaano ay hindi ito lumala hanggang sa puntong hindi na ito magaling. Isa itong malaking kapalaran sa gitna ng kasawian, ngunit hindi magawang maging masaya ni Cold. Noong una, inakala niyang isa lamang itong ordinaryong pinsala. Kahit na mas malala ang pinsala, basta't uminom siya ng gamot, magbabad sa isang paliga na panggamot, at may sapat na espiritual na enerhiya para mapunan ito, dapat ay kaya niya itong tiisin. Dati, nalampasan niya ang kanyang mga pinsala sa ganitong paraan. Kahit hanggang sa unang pagkakataon na bumalik ang kanyang pinsala, mayroon pa rin siyang kakaibang kutob sa kanyang puso. Ngunit ngayon, lubos na niyang naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga pinsalang natamo niya sa pagkakataong ito ay hindi ordinaryong mga pinsala. Ang mga ito ay dulot ng isang napaka-espesyal na pamamaraan ng primordial spirit. Tila mga ordinaryong pinsala lamang ang mga ito sa simula, ngunit kapag malapit na itong ganap na gumaling, babalik ang mga ito sa dati. Ang ugat ng sanhi ay ang primordial spirit na siyang pinakamahirap na bagay. 5,048. Kung ito ay isang pag-iral tulad ng multo, ang pinsala ng primordial spirit ay isang maliit na bagay lamang, at magagawa ito sa pamamagitan ng isang pag-iisip. Gayunpaman, ang problema ay si Linlin ay nasa maagang yugto pa lamang ng pundasyon ng pagtatayo. Ang mga cultivator sa antas na ito ay halos walang alam sa lugar na ito maliban kung nakapaglinang sila ng isang napaka-espesyal na paraan ng mental cultivation. Kahit na alam nila na ang ugat ng pinsala ay ang primordial spirit, wala silang paraan upang magsimula. Mabuti na lang at ang taong umatake sa kanya ay mayroon lamang espesyal na paraan ng paglilinang at hindi gaanong malakas. Sa pinakamarami, maaari lamang niyang paghaluin ang ilang mga kaina-hinalang paraan sa mga ordinaryong galaw. Kung hindi, kung ito ay isang master na may tunay na makapangyarihang primordial spirit tulad ng Maltong iyon, hindi niya kayang tumayo rito ng buhay. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ni Linlin ay napakahirap. Mayroon lamang dalawang paraan upang makabangon sa sitwasyong ito. Alinman sa isang primordial spirit master ang mag-aalis ng ugat ng kanyang pinsala, o aasa siya sa kanyang sariling determinasyon at tiyaga upang sugpuin ang lahat ng mga pinsala sa kanyang pisikal na katawan sa maikling panahon nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ang natitirang oras ay dahan-daang maghihintay para gumaling ang kanyang primordial spirit. Walang ideya si Linlin na mayroong isang primordial spirit body expert sa tabi niya. Para sa kanya, ang unang paraan ay pangarap lamang ng isang hanggal, kaya ang pangalawang hanggal na paraan lamang ang maaari niyang piliin. Gayunpaman, hindi talaga mataas ang antas ng tagumpay nito. Kahit na mayroon siyang 2 piraso ng Supreme Grade Spiritual Jade sa kanyang mga kamay at hindi kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng espiritual na enerhiya sa ngayon, napakahirap na pigilan ang lahat ng mga pinsala sa kanyang pisikal na katawan ng sabay-sabay. Kung hindi, kung madali lang itong gawin, hindi magkakaroon ng 2 paulit-ulit na pagsiklab. Wala nang ibang pagpipilian. Ito na lang ang magagawa natin. Huminga ng malalim si Linlin at agad na nagsimulang gumaling. Kahit na nag-aalala pa rin siya, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa katunayan, kung makakalapit lang siya kay Terence ngayon, madali sana para sa kanya na malaman ang sugat nito at gamutin ito. Sa kasamaang palad, ang dalawa ay nagkaroon lamang ng pisikal na contact, at sandali lamang. Kahit si Terence ay hindi agad matukoy ang ugat ng kanyang pinsala. Kinabukasan, gaya ng dati, naghatid si Terence ng almusal sa kanila, ngunit bago pa man siya kumatok sa pinto, may mga taong umakyat sa hagdan. Lahat sila ay mga gangster, at halatang wala silang mabuting intensyon. Gayunpaman, ang pinuno ng grupong ito ng mga bugok ay ang may-ari ng lupa, si Boss Huang. Siyempre, hindi alam ni Terence kung sino ang may-ari, pumirma pa nga siya ng kontrata sa isang ahente ng real estate.
Hindi pa niya nakikita ang may-ari ng bahay noon, at hindi man lang tiningnan ng lalaki si Terence, na may dalang almusal. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at kumatok sa kwarto ni Terence. May hinahanap ka ba? Gulat na tumingin si Terence sa grupo. Bata, huwag kang makialam sa buhay ng iba. Kung wala ka namang kwenta, umalis ka na. Nandito kami para maningil ng utang. Sabi ng isa sa mga gago sa tabi niya sa hindi magandang tono. Maniningil ng utang. Kumurap si Terence. Tama. May utang sa akin ang pamilyang ito ng ilang milyon. Tama lang na magbayad, sabi ni Boss Wang. Siya mismo ang may-ari ng bahay, pero inaangkin pa rin niya na may utang siya rito ng ilang milyong dolyar. Mukha siyang biktima na may matinding sama ng loob sa kanya, at ang kanyang husay sa pag-arte ay maihahambing sa dalawang manluloko. Wala na siyang pagpipilian kahit ang dalawang grupo ng mga taong pinaponte niya para magpanggap na multo ay wala na, at hindi na siya makapaghintay pa. Pareho niyang bahay ang mga kwarto ni na Terence at Linlin, at umaasa siyang kikita siya ng malaki sa dalawang bahay na ito. Paano niya hahayaang may ibang tumira sa dalawang kwartong ito? Karaniwan, basta tinatakot niya ang isa sa kanila palayo, matatakot din ang isa, pero hindi dalawang beses na tumakbo si Terence palayo. Walang balita sa loob ng kalahating buwan, at hindi niya maiwasang mag-alala. Talaga bang hindi takot sa multo ang bagong lalaking ito? Dahil wala silbi ang pagpapanggap na multo, maaari na lamang siyang umasa sa mga buhay. Walang ibang magawa si Boss Wang kundi ang gawin ito ng mag-isa. Hindi lamang ito mapanganib, kundi mataas din ang gastos. Kung tutuusin, kinailangan niyang gumastos ng malaking pera para harapin ang mga gangster na ito. Gayunpaman, para takutin sina Terence at patuloy na kumita ng pera, kinailangan niyang gawin ang lahat. Pasensya na, pero mali ang napuntahan mo. Sa akin inuupahan ang bahay na ito. Wala rito ang may-ari ng bahay, at ngayon ko lang siya nakita noon, mahinang sabi ni Terence. Ano? Pinaupahan niya ito sa iyo. Tiningnan ni Boss Wang si Terence mula ulo hanggang paa, nagtataka kung bakit hindi natakot ang bata kung mukha naman itong normal. Tama iyan. Huwag ninyong harangan ang pinto ko. Bumalik na kayong lahat, sabi ni Terence habang nakakunot ang noo. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Pumunta ako rito ng napakalayo, kaya kailangan kong singilin ang utang. Dahil wala ang lalaking iyon, nag-aatubili lang akong singilin ka. Ikaw naman ang nangungupahan niya, kaya pwede ka na lang humingi ng pera sa kanya mamaya, pang-iinis ni Boss Wang. Oh! Ito ang unang beses na nakarinig ako ng ganitong paraan ng paniningil ng utang, pero kung titingnan ang reaksyon mo, hindi naman siguro ako ang tina-target mo simula pa lang, di ba? Bahagya ng umiti si Terence. Kahit gaano pa kagaling umarte si Boss Wang, hindi niya maitago ang matatalim niya mga mata. Hindi siya magiging si Terence kung hindi siya makakareact agad sa sitwasyong ito. Anong sinabi mo? Nagulat si Boss Wang at mabilis itong tinakpan, alam ko na kung sino ka. Sino ba naman ang gugustuhing makitungo sa isang estrangherong walang karelasyon na katulad mo? Tumigil ka nga, ayaw mo lang magbayad, di ba? Mga kapatid, bugbugin ninyo sila. Masunurin kayo pagkatapos bugbugin. Walang problema. Kuya Huang, kailangan mo kaming gantimpalaan ng malaki pagkatapos nito. Tuwang-tuwa ang mga salarin. Napag-usapan na nila ito bago pa sila pumunta rito. Nandito lang sila para takutin si Boss Wang, pero kapag ginawa talaga nila, double ang bayad. Hayaan mo na. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Boss Wang. Siyempre, ayaw niyang gumastos ng malaki, pero kahit gaano pa kagaling ang pag-arte niya, may mga kapintasan pa rin. Magiging abala kung mapapansin ng bata ang kanyang pag-arte. Ang kanyang panlilinlang sa pagpapanggap na multo ay para lamang kumita ng pera sa pamamagitan ng panluloko sa mga tao. Kapag nabunyag na ito, mawawala na ito ng saysay at wala siyang kikitain kahit isang sentimo mula rito. Ngayong naghihinala na si Terence, wala na siyang ibang magagawa kundi kumilos ng mabilis. Hanggat kaya niyang takutin ang lalaking ito, kaya niyang mabawi ang pera sa isang kisap mata. Agad na pinalibutan si Terence ng isang grupo ng mga tao. Karaniwang nangyayari ang pambubugbog sa mga gangster na tulad nila, lalo na pagdating sa isang tao lamang, isang dayuhang walang pinagmulan.
Walang anumang panganib, at libre ang pera. Sa oras na ito, nasa pintuan na si Linlin, nakatingin sa butas ng pinto at akmang tutulungan si Terence palabas. Tutal, si Terence ay isa lamang, ordinaryong tao, at malaking kawalan kung makakalaban nila ang napakaraming tao. Ang hindi niya inaasahan, gayunpaman, ay hindi natatakot si Terence sa harap ng napakaraming tao. Sa halip, mayroon pa itong mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Boss Wang. Mukhang tama ako. 5,049. Kalokohan *T. Bibilang ako hanggang 3. Kung masunurin mong ibabalik ang pera para sa may-ari ng bahay, madali lang itong pag-usapan. Kung hindi, marami tayo. Normal lang na aksidenteng makapatay ng tao. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Ngumisi si Boss Wang at sinabing, 1, 2, 3. Bago pa siya matapos, biglang idiniin ni Terence ang kamay niya sa ulo niya nang walang babala, at kasabay ng isang malakas na kalabog, bumagsak sa lupa ang matabang katawan ni Boss Wang, matagal na umuungol sa sakit. Ang biglaang pangyayari ay nagbigay ng takot sa mga gangster, at tiningnan nila si Terence nang may takot sa kanilang mga mata. Si Boss Wang ay hindi bababa sa 200 libra, at ganoon na lang siya katindig sa lalaking ito. Gaano ba siya kalakas? Ano ang kinatatakutan mo? Isa lang ang bata, at 6 ang kapatid natin. Sasampalin natin siya hanggang mamatay gamit ang tigi-isang sampal. Sigaw ng isa sa mga pinuno habang sinisipa si Terence. Pero mas mabilis si Terence kaysa sa kanya, at nabali ang kanyang binti sa ere dahil sa sipa ni Terence. Yumuko ang kanyang binti at tumilapon pabalik, bumangga sa fire cabinet sa likuran niya at bumagsak doon. Nagulat na naman ang mga gangster. Wala pa nga silang nagagawa, 2 na sa kanila ang nakahiga na sa lupa. Nakakainis ito. Sama-sama kayong sumalakay. Mga kapatid, huwag kayong magpigil. Kung hindi natin siya maaalagaan sa dami ng tao, paano tayo mabubuhay sa hinaharap? Ang natitirang 5 salbaha ay pawang walang awa. Ang reputasyon ang pinakamahalaga sa mga taong lumalabas para magnegosyo. Kahit medyo balisa sila, nagngingit-ngit pa rin sila sa galit at umatake. Hindi sila matatalo sa laban na ito. Kung matatalo sila, nakakahiya. Karaniwan, bihira para sa mga bihasang tao ang pumatay ng tao, ngunit ang ganitong uri ng laban sa mga gangster ang malamang na pumatay dahil hindi nila alam kung paano kontrolin ang kanilang lakas, at kadalasan ay mga armadong laban. Tulad ng 5 lalaking ito, walang pag-aalinlangan silang bumunot ng tubo na bakal at itinutok ito sa ulo ni Terence. Si Linlin, na nagtatago sa bahay, ay nagulat, ito ay isang sitwasyon na nanganganib ang buhay. Akmang aatake na sana siya nang walang pag-aalinlangan, ngunit mas mabilis si Terence kaysa sa kanya. Bago pa man lumapag ang mga tubo na bakal, tinapakan niya ng malakas ang kanilang mga paa kaya't nasira ang kanilang mga paa. May nakabibinging tunog ng pagkatay ng baboy. Sabay-sabay na itinapon ng 5 salarin ang kanilang mga tubo at niyakap ang kanilang mga paa habang iniiyakan ang kanilang mga magulang. Nakakalungkot at nakakaiyak ang eksena. Hindi ka pa rin nawawala. Gusto niyo bang bigyan ko kayo ng isa pa? Tanong ni Terence habang nakatingin sa kanila. Hindi man lang naglakas loob na gumawa ng ingay sina Boss Wang at ang iba pa. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga ulo at tumakbo pababa ng hagdan. Kung hindi pa rin sila makakareact agad at makakasalubong ang isang walang awang tao, hindi sila makakaligtas. Lumabas ang grupo ng mga tao sa gate, at nang makita nilang hindi sila sinundan ni Terence, nakahinga sila ng maluwag. Tiningnan nila si Boss Wang nang may mapait na mukha, ito ba ang malambot na persimmon na tinutukoy niya? Huwag mo akong tingnan. Hindi ko alam na ganito pala kalupit ang batang ito. Kung gusto ka talaga niyang pakawalin, pupunta kaya ako rito ngayon para bugbugin. Malungkot na sabi ni Boss Wang. Sa wakas ay naintindihan na niya. Hindi nakapagtataka na ang 2 naunang grupo ng mga tao ay hindi kayang takutin ang batang ito kahit na nagkukunwari silang mga multo. Napakabilis at napakalupit niya. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Mukhang hindi madaling makahanap ng makakausap ang bata maliban na lang kung magbabayad siya ng mahal. Gayunpaman, si Boss Wang ay hindi isang basta-basta na hambog.
Isa siyang negosyante, at hindi niya gagawin ang ganoong negosyo na malinaw na magpapalugi sa kanya. Mas mabuting maghintay na lang siya hanggang sa mabayaran ang upa ng bata. Kahit gaano pa siya kalupit, kahit papaano ay itigil na niya ang pagpapaupa ng bahay. Kasabay nito, lumabas si Linlin ng silid, sinusuri si Terence mula ulo hanggang paa, nagulat, mukhang hindi ka nagsinungaling sa akin. Ang galing mo talagang makipaglaban. Tama, sinabi ko na sayo na eksperto ako sa martial arts. Walang kwenta ang mga punk na ito sa paningin ko. Tumawa si Terence. Ang yabang mo. Hindi napigilan ni Linlin ang matawa. Kahit malinis at mabilis ang mga galaw ni Terence, nasa loob pa rin siya ng saklaw ng isang normal na tao sa paningin niya. Sa pinakamabilis na pagkakataon, ang bilis ng reaksyon ni Terence ay mas mataas kaysa sa mga normal na tao. Biro lang para sa kanya ang mga martial arts master. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Terence, inabot na lang niya sa kanya ang almusal na binili niya kanina. Heto, kainin mo habang mainit pa. Sige, sabi niya. Natural lang na kinain ni Linlin ang almusal, para lang mapagtanto pagkaraan ng ilang sandali na si Terence pala ang may dala ng almusal sa buong oras. 7 tao ang inalagaan niya sa isang kisap mata, pero kahit isang patak ng gatas ng soya ay walang natapon. Hindi ito kayang gawin ng isang normal na tao, di ba? Anong problema? Tiningnan siya ni Terence ng kakaiba. Wala lang yun, malamig niyang ngiti, at bigla na lang sumagi sa isip niya ang ideyang iyon. Matagal na silang magkakilala, at hindi siya makapaniwalang isa palang practitioner si Terence. Malamang ay masyado niya itong pinag-iisipan. Sige, babalik muna ako. Gusto mo bang magtanghalian sa labas? Tatawagin kita, mungkahi ni Terence. Tumanggaw si Linlin. Bago niya isara ang pinto, espesyal niya itong pinaalalahanan, huwag kang kumatok. Tawagan mo na lang. Sige. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Simula nang bumili siya ng telepono, naadek na ang babaeng malamig ang ulo dito. Magkapit-bahay lang sila, pero kailangan pa rin nilang magtawagan. Pero maganda naman ito. Kapag maganda ang mood niya, nakakausap niya ito ng matagal sa telepono. Bumuti ng husto ang kanilang relasyon. Wala nang mahihiling pa si Terence, ngunit si Linlin ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Sa isang banda, hindi niya mapigilan ang sarili at hindi niya maiwasang umunlad sa direksyong ito, ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang mahulog ng mas malalim. Sinasabi sa kanya ng kanyang katwiran na hindi niya maaaring hayaan itong magpatuloy. Walang katapusan sa pagitan nila ni Terence. Habang lumalalim ang kanilang pagkakalugmok ngayon, lalo silang masasaktan sa hinaharap. Hindi ito magandang bagay para sa kanilang dalawa. May ilang pagkakataon na gusto niyang linawin ang mga bagay-bagay kay Terence ng harapan, ngunit sa tuwing nakikita niya ito, itinatapon niya ang lahat ng mga salitang iyon sa bintana. Nakaramdam siya ng ginhawa at kaligayahan sa tuwing kasama niya si Terence, at hindi niya kayang punitin ang lahat gamit ang sarili niyang mga kamay. Gayunpaman, hindi ito ang tamang paraan. Sa kalaliman ng gabi, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Linlin. Ang dahilan kung bakit niya ipinagpaliban ang mga bagay-bagay ay hindi lamang dahil hindi niya ito kayang sabihin ng harapan, kundi dahil na rin sa siya mismo. Dahil hindi pa lubusang gumagaling ang mga sugat niya kaya may dahilan siya para ipagpaliban pa ang lahat. Hindi pa naman huli ang lahat para sabihin kay Terence kung kailan lubusan nang gumaling ang mga sugat niya, pero nagsisinungaling lang iyon sa sarili niya. Kung magpapatuloy ito, kahit na tuluyang gumaling ang mga sugat niya balang araw, paano niya magagarantiya na masasabi niya ito kung malalim na ang nararamdaman niya para dito? Matapos ang mahabang pag-iisip, naramdaman ni Linlin na ang tanging solusyon sa ngayon ay ang itaya ang lahat sa isang itsa. 5,050. Napagpasyahan niyang gamitin ang 2 piraso ng Supreme Grade Spiritual Jade sa kanyang mga kamay upang lubusang pagalingin ang kanyang mga pinsala gamit ang medicinal liquid. Magtatagumpay siya o mamamatay. Ano man ang mangyari, hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa. Sa totoo lang, hindi naman mali ang ideya niya mismo. Tutal, hindi pangkaraniwan ang pinsala niya. Kung patuloy niyang gagaling ng paunti-unti tulad ng dati, napakaliit ng tsansa na gumaling agad.
Sa pamamagitan lamang ng pagpupursige at pagsusugal ng lahat sa isang itso lamang niya makakalaban pa rin niya ang maliit na tsansa. Nakakalungkot na may nakalimutan siya, isang malaking pangyayari na maaaring magdulot ng isang sakuna. Anong ginagawa ng malamig na batang babaeng yan? Hindi ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para tingnan ang katabing silid, pero sensitibo siya sa spiritual chi. Ang huling taya ni Cold ay nagdulot ng pag-apo ng spiritual chi sa lahat ng dako. Sa sobrang lakas ng pagbabago-bago ng spiritual chi, lalo na ang katabing silid, malinaw niya itong nararamdaman kahit 10 milya ang layo. Ang mga normal na tao ay hindi makakaramdam ng anumang problema, sa pinakamaraming kadahilanan ay nakakaramdam sila ng presko, at kahit ang mga normal na practitioner ay hindi mapapansin ang anuman. Ang problema ay ang secular na mundo ay naiiba sa nakaraan, at maaaring may iba pang mga practitioner na makalangit na daw sa malapit. Kahit na ang kanilang mga pandamay hindi kasing talas ng kay Terence, kung hindi sila tutugan sa gayong malakas na pagbabago-bago ng espiritual na chi, kakailanganin nilang isara ang kanilang 5 pandama. Mula sa pananaw ni Terence, ang biglaang pagkilos ni Cold ay isang panganib. Paano kung makuha niya ang atensyon ng mga kalapit na Tiandao practitioner habang nagpapagaling? Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Pero dahil nagawa na iyon ni Linlin, hindi na siya mapipigilan ni Terence ngayon. Kung pipigilan niya ang paggaling nito, magiging matindi ang kahihinatnan nito. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ilabas ang kanyang spirit sense para bantayan ito at maghanda para sa pinakamasamang maaaring mangyari, kung sakali. Mabagal na lumipas ang oras, at naging mapayapa ang unang kalahati ng gabi. Gayunpaman, nang malapit ng magbukang liwayway, biglang sumimangot si Terence. Malinaw na naramdaman ng kanyang espiritu ang 2 taong tumatakbo palapit sa kanya, at pamilyar ang mga mukha nila. Sina Bradley at ang health maintenance na si Faye, ang mga humabol sa kanya noong nakaraan. Malinaw na naramdaman nilang dalawa ang hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya rito, kaya naman diretso silang lumapit. Napakabilis din nila, at hindi magkakaroon ng pagkakataon si Terence na makatakas kahit gusto pa niyang kunin si Linlin. Ang paghinto sa proseso ng paggaling ay mangangailangan ng oras, lalo na't hindi pa nila nababasag ang papel na papel sa bintana. Ang pagpapaliwanag ng kanilang mga pagkakakilanlan ay magiging mahirap, at malamang ay nahirap na silang dalawa na makarating doon ng mga oras na iyon. Walang pakialam si Terence sa init ng sandali at ginamit ang kanyang spirit sense para kontaken si Cold, may paparating. Nasa huling yugto na ng proseso ng paggaling si Linlin, at naniniwala siyang mapipigilan niya ito basta't tanggalin niya ang lahat ng mga pinsala sa kanyang katawan. Biglang narinig niya ang boses ni Terence sa kanyang isipan. Nag-hallucinate ba ako? Hindi pagkagulat ang unang reaksyon ni Cold. Sa halip, namula siya sa kung anong dahilan. Akala niya ay nag-hallucinate lang siya dahil masyado siyang nahulog sa malalim na sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makabawi mula sa kanyang pagmumuni-muni. Bagamat hindi niya kayang i-scan ang buong lugar gamit ang kanyang spirit sense tulad ni Terence, makakakita pa rin siya ng anumang abnormal na paggalaw sa apartment building. Matapos maramdaman ang aura ni Bradley at health maintenance Faye, laking gulat niya. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat o kung bakit siya nag-hallucinate ng walang dahilan. Ang tanging magagawa niya lang ay ang mabilis na bumangon at magbihis. Kasabay nito, hindi niya mapigil ang ipadyak ang kanyang mga paa. Napakalapit niya. Maaari sana siyang makabawi agad, ngunit sa huli, nabigo siya sa huling hakbang. Pagpasok sa apartment, sina Bradley at Logan ay walang pag-aalinlangang pumasok sa malamig na silid. Si Terence ay nasa katabing bahay, pinagmamasdan ang lahat gamit ang kanyang pandama sa espiritu at naghahanda. Bagamat nahulaan ni Terence na naaakit ang dalawa kay Linlin, naaaway na niya ito noon, at hindi niya maiwasang mag-alala na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kung mangyari iyon, mapapahamak siya ngayon. Ngayong wala na siyang alam, mas marami na siyang magagawa, at hindi siya magiging ganap na pasibo. Higit sa lahat, ang biglaang aksidenteng ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong malaman ang pinagmulan at mga intensyon ng mga eksperto sa Tiandao na ito.
Kung hindi siya nagkakamali, dapat ay iisang lugar lang nanggaling ang 2 taong ito, at malamang na magkakilala sila. Kung suswertehin siya, baka makuha niya ang sagot sa bugtong basta't marinig niya ng malinaw ang susunod nilang pag-uusap. Tama nga, hindi gumalaw sina Bradley at ang health maintenance na si Faye matapos pasukin ang kwarto ni Linlin. Sa halip, nagpakita sila ng gulat na ekspresyon. Ikaw pala. Miss Lin? Nagkita tayo ulit, pang-iinis ni Bradley. Kahit walang sinabi si Faye, ang health maintenance, ay umikot pa rin siya sa likuran ni Linlin at hinarangan ang pag-address nito. Pinalibutan siya ng 2 mula sa harap at likod, malinaw na ipinapakita na may masamang balak ang mga ito. Ikinagulat ni Terence ang pangyayaring ito, hula niya na magkakilala sila, pero hindi niya inakalang magiging ganito sila magkaiba. Tila dati nang may galit si Linlin sa 2 ito. Bradley, hindi pa ako nakakapag-ayos sa iyo dahil sa pananakit mo sa akin noong nakaraan. Gusto mo ba akong patayin ulit? Maingat na nag-ingat si Linlin sa bawat galaw ng 2. Pinigilan niya lang ang paggaling niya, kaya kung kikilos siya ng padalos-dalos, malamang na makakaranas siya ng matinding batikos. Kaya naman, kailangan niyang humanap ng paraan para maantala ang oras para makabawi, kung hindi ay matagal na sana siyang nakatakas. Hindi ko kailanman naisip na patahimikin ka. Alam na alam ni Miss Lin ang nararamdaman ko para sa iyo. Sa totoo lang, gusto ko lang iuwi ang kagandahan ko. Dahil sa pagkahumaling ko sa iyo sa loob ng maraming taon, wala bang ekspresyon si Miss Lin? Sabi ni Bradley, nagkunwaring mapagmahal. Pagkahumaling. Walang hiya kang tao, at ang kapal ng balat mo. Hindi sinasadyang na ipakita ko sa iyo ang kayamanang ibinigay sa akin ng Panginoon, at agad mo itong pinagnasaan at gusto mo akong patayin. Pagkahumaling ba ito? Single ni Linlin. Sa pagsasalita tungkol dito, medyo nang hinayang siya. Tunay ngang hinabol siya ni Bradley sa loob ng maraming taon. Bagamat wala siyang naramdaman, hindi niya namamalayang binitawan niya ang kanyang bantay nang lumabas siya sa sekular na mundo upang makakuha ng karanasan. Bilang resulta, ang kanyang kayamanan ay hinanggad ni Bradley, na humantong sa kanyang kamatayan. Kung hindi siya mabilis na nakatakas, malamang ay namatay na siya sa huling pagkakataon. Mali ang pagkakaintindi ni Miss Lin. Hindi mo ba narinig ang kasabihang, pakasalan ng manok at sundin ang manok, pakasalan ng aso at sundin ang aso? Hanggat si Miss Lin ang magiging kasama ko sa DAO, natural na magiging akin din ang mga gamit mo. Bakit hindi mo nalang hayaan na itago ko yan para sa iyo? Hindi ba't mas ligtas yun? Seryosong sabi ni Bradley. Kahit mamatay ako, hindi ako ang magiging kasama mo sa DAO. Dapat mo nang itigil ang kaisipang ito, sabi ni Linlin sa malalim na boses. Inaasahan na ito ni Bradley, kaya hindi siya nagalit. Umiling siya at sinabing, ako, Bradley, ay isang henyo. Sa tingin mo ba ay hindi ako sapat para sa iyo? Malinaw na naghanda ako ng masayang wakas para sa iyo, ngunit kailangan mo lang pumili ng isang pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Wala akong magagawa tungkol dito, ngunit isa pa rin akong napakabait na tao. Hanggat ibibigay mo ang bagay na ito, maipapangako kung hindi ko hahawakan ng kahit isang hibla ng buhok mo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.